Kumusta? Welcome sa Cinebox Recaps. Ito ang thriller suspense movie na Anaconda from 2024. Nagsimula ang kwento sa isang masukal at halos hindi pa naabot na gubat kung saan may isang malawak na ilog na dumadaloy sa gitna. Dito, sakay ng bangka si Jeff kasama ang dalawa niyang tauhan. Hindi sila basta mga manlalakbay, sila ay mga manghuhuli ng ahas na ibinebenta ang mga ito sa syudad. Pero ang lugar na pupuntahan nila ngayon ay iba. Kinakabahan ang kapitan ng bangka. Ayon sa kanya, sumpain ang lugar na iyon at puno ng makamandag na ahas. May alamat patungkol sa isang dambuhalang anaconda na tinatawag na Crimson at sinasabing walang nakaliligtas sa sinumang papasok sa teritoryo nito. Ngunit hindi natitinag si Jeff. Para sa kanya, ito ang mismong pakay niya, ang hulihin ang maalamat na halimaw. Pagdating nila, humingi ng dagdag bayad ang kapitan dahil sa panganib. Pumayag si Jeff, pero nang abutin ng kapitan ng pera, sinadya niyang ihulog ito. Pagyuko ng kapitan, bigla siyang sinaksak ni Jeff sa leeg at walang awa itong pinatay. Tinapon pa niya ang ulo nito sa ilog. Nasaksihan ito ng dalawang kasama niya at agad silang tinakot ni Jeff, anumang pagtataksil ay may kapalit na kamatayan. Nagpatuloy sila sa gubat hanggang makarating sa isang lugar na may malaking rebulto ng ahas. Dito, lalong naniwala si Jeff na totoo ang Crimson. Habang abala ang kanyang mga kasama sa paghuli ng maliliit na ahas, iisa lang ang hinahanap niya, ang higanting anaconda. Hindi nagtagal, ang isa sa kanyang kasama ay bumalik sa bangka dala ang nahuling mga ahas. Ngunit sa ilog, nakita niya ang bangkay ng kapitan, walang ulo, nakalutang sa tubig. Bigla itong lumubog at may malaking alon mabilis na papalapit. Sa takot, tumakbo siya, pero huli na. Inatake siya ng napakalaking anaconda, pinulupot, dinurog at nilamon ng buhay. Samantala, ang isa pang kasama ay nakakita rin ng parehong ahas na gumagapang sa puno, halatang may nalunok na tao dahil sa umbok ng tiyan nito. Ibinuga pa ng ahas ang kalahating natunaw na katawan ng naunang biktima bago nito inatake ang ikalawang lalaki na agad din pinatay at kinain. Pinanood lang ni Jeff ang lahat at mumiti pa. Plano niyang gamitin ang mga ito bilang pain para mahuli ang ahas. Inihanda niya ang baril pero biglang nagkagulo ang buong gubat. Nag-ingay ang mga ibon, nagtatakbuhan ang mga hayop, may mas malakas na presensya na paparating. Dito naman lilipat ang eksena sa isang naghihinalong sirko. Kaunti na lang ang nanonood at hirap na silang mabuhay. Dumating si Bal na may dala na isang maleta ng pera, isang dating mahirap na ngayon ay biglang yumaman. Binili niya ang buong grupo at inalok silang sumama sa Thailand para sa panibagong simula. Kinabukasan, sumakay silang lahat sa bangka. Pero lihim na tumawag si Billy at nagsabing handa na ang delivery. Malinaw na may tinatago siyang masamang plano. Habang naglalayag, nakaharang ang mga kahon at troso sa daan. Ayaw ni Bal magpaligoy, kaya pumayag siyang pasabugin ang harang. Nagtagumpay sila. Pumutok ang mga lalagyan at bumuhos ang daan-daang ahas sa bangka. Nagkagulo ang lahat. Kumalat ang mga ahas at umatake sa mga tao. Si Lan, isang miyembro ng sirko, ay mabilis na gumamit ng high-pressure water pipe para itaboy ang mga ito pabalik sa ilog. Samantala, nagtago si Billy sa banyo pero pinasok din siya ng mga ahas kaya napilitan siyang tumalon sa tubig. Pagdating niya sa pampang, isang king cobra ang nasa harap niya pero bago pa siya matuklaw, may taong sumaklolo at pumatay dito. Si Jeff ayon. Dahil dito, isinama ni Bal si Jeff sa bangka. Nagpakilala si Jeff bilang isang wildlife explorer na na-stranded lang sa gubat. Ngunit hindi pa doon natatapos ang kakaiba. Biglang sumigaw sa sakit si Xiao, isa sa mga miyembro. Sobrang sakit ng tenga niya hanggang sa bumagsak siya. Sinuri siya ni Jeff, saka sinugatan ang sarili niyang daliri at inilapit ang dugo sa tenga ni Xiao. Maya-maya, may maliit na makamandag na ahas na lumabas mula sa loob ng tenga at kumagat kay Jeff. Pero sa kabila nito, parang walang epekto sa kanya ang lason. Basta na lang itinapon ni Jeff ang maliit na ahas sa ilog na agad napansin ni Lan. Dahil may alam siya tungkol sa mga ahas, nagtaka siya kung bakit parang walang epekto ang lason kay Jeff. Para sa kanya, malinaw na hindi ito ordinaryong tao. Tila sanay na ang katawan nito sa kamandad. Sinabi niya ito kay Bal pero hindi siya pinakinggan. Para kay Bal, dapat pa nga silang magpasalamat dahil iniligtas sila ni Jeff. Hindi nagtagal, lihim na kinausap ni Jeff ang kapitan ng bangka. Inalok niya ito ng malaking pera kapalit ng pagpunta sa isang lugar na nakaturo sa mapa. Ngunit nang marinig ng kapitan kung saan iyon, agad siyang nagbago ng reaksyon. Kinuha niya ang baril at tinutukan si Jeff. Sabay babala na huwag na niyang babanggitin ang lugar na iyon dahil doon umano nakatira ang halimaw na Crimson Anaconda. Tahimik na umalis si Jeff. Maya-maya, habang nangingisda ang kapitan, biglang may humila sa kanyang pamingwit mula sa ilalim ng tubig. Pagyuko niya, agad siyang hinila pababa, hindi pala ahas kundi si Jeff. Pinatay niya ang kapitan sa ilalim ng ilog at ginamit ang bangkay nito bilang pain para ilabas ang dambuhalang anaconda. Nang mawala ang kapitan, nagsimulang maghanap ang grupo. Naghinala si Lan at tinanong si Jeff, pero kalmado lang itong sumagot na normal lang ang pagkawala ng tao sa gubat. Biglang nag-ingay ang paligid, tila may paparating. Ngumiti si Jeff at sinabing may malaking darating. Sa ilalim ng ilog, papalapit na ang higanting anaconda sa bitad. Biglang humigpit ang linya at sinubukang hilahin ni Jeff ang nilalang. Ngunit napakalakas nito. Lumitaw ang napakalaking katawan ng Crimson, at sa lakas nito, nahila si Jeff papunta sa tubig. Paulit-ulit siyang hinampas at kinaladkad, pero nakaligtas siya at nakaakyat sa maliit na bangka.
Sinubukan niyang sugatan ng ahas, ngunit halos walang epekto. Muling umatake ang anaconda, pinulupot si Jeff at nilubog pati ang bangka. Sa malayo, akala ng lahat patay na siya. Pero ilang sandali lang, muling lumutang si Jeff at bumalik sa pangunahing bangka, ikinaloka ng lahat. Habang abala sila sa paghahanap, biglang sumulpot ang ahas. Nasa likod na pala niya sa bubong ng bangka. Sa harap ng lahat, ibinuga ng halimaw ang bangkay ng kapitan. Nagsigawan ng mga tao at nagtakbuhan. Sumugod ang anaconda sa dalawang miyembro ng sirko, pero naabutan ni Jeff at sinubukang labanan ito. Lalong nagalit ang ahas at hinabol siya papasok ng bangka. Ang iba naman ay nagtago sa takot. Buti na lang hindi napansin si Bal at Lee habang dumaan ng ahas. Nagpatuloy ang kaguluhan hanggang makarating ang halimaw sa may banyo, kung saan nakita nito ang isang bata at si Xiao. Halos hindi sila makakilos, pero dumating sila para tumulong. Sa tamang sandali, itinulak ni Xiao ang isang malaking banga sa ulo ng ahas kaya naipit ito. Nagwala ang nilalang at sa gitna ng gulo, natapon ang kerosin sa sahig. Sa huli, nabasag ng anaconda ang banga at nakawala. Ngunit agad itong sinubukang hulihin ni Jeff gamit ang lubid. Hindi pa man niya natatapos, biglang nagliyab ang tumapong kerosene. Kumalat ang apoy at umabot sa mga pampasabog na laman ng bangka. Sunod-sunod na pagsabog ang nangyari hanggang tuluyang masira ang bangka. Napilitan ang lahat na tumalon sa ilog para mabuhay. Samantala, nakalangoy ang iba papunta sa pampang at nakaligtas. Ngunit tuluyang nawala ang kanilang bangka. Umiiyak si Billy habang pinapanood ang pagkasunog nito, hindi dahil muntik silang mamatay, kundi dahil hindi na sila makakarating sa Thailand sa oras. Nalaman nila ng buong katotohanan, si Jeff ang ugat ng lahat ng kaguluhan. Ginamit nito ang bangka at ang grupo bilang bahagi ng plano niya. Kinumpronta niya si Jeff, sinasabing kung hindi dahil sa kanya, wala sana silang panganib ngayon. Pero walang pagsisisi si Jeff. Para sa kanya, napakalaki ng halaga ng isang higanteng anaconda, at kung tutulungan nila siya, lahat sila ay yayaman. Nang marinig ni Bal ang usapan tungkol sa pera, agad siyang natukso. Bigla niyang kinansela ang plano papuntang Thailand at kumampi kay Jeff. Gusto rin niyang kumita. Ipinakita ni Jeff ang mapa at sinabing kung tutulong sila, magagamit niya ito para makarating sa Thailand sa loob lang ng 1 o 2 araw. Dahil dito, sumama na rin si Bal at ang iba. Maya-maya, biglang nanghina ang isa sa mga babae at nakita nila ang kagat ng mapanganib na gagamba. Nasa bingit na ng kamatayan ang laso nito. Dito lumapit si Jeff at sinabi na may antidote siya, pero nasa bangka niya ito. Kaya kung gusto nilang mabuhay ang babae, kailangan nilang sumama sa kanya. Wala nang nagawa silan kundi pumayag. Sa gitna ng paglalakbay, pinigilan ni Jeff ang isa na uminom ng tubig ilog at ipinaliwanag na puno ito ng maliliit na parasito na nagdudulot ng matinding uhaw hanggang sa tuluyang magpakamatay sa ilog ang biktima. Kalaunan, dahil sa gutom, nanghuli si Jeff ng isang ahas, inalis ang lason at niluto para makakain ng grupo. Pagsapit ng gabi, nagkampo sila sa loob ng kuweba. Habang tahimik ang lahat, naalala ni Jeff ang nakaraan niya kung paano siya muntik patayin ng Crimson Anaconda at kung paano siya nakaligtas sa kahong kahoy na tumulong sa kanyang pagtakas. Sa hindi inaasahan, sumabog ang mga container noon dahil kay Bal at doon siya nakalabas. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Ipinaliwanag ni Jeff na ang Crimson ay hari ng gubat, pumapatay ng kahit anong nilalang at sinasabing kayang durugin ang ibang dambuhalang ahas. Kaya kung mahuli nila ito, magiging milyonaryo sila. Dahil dito, tuluyang nabulag sa pera si Bal at pumayag na tumulong. Ngunit sa gabing iyon, may isang lalaki na nawawala ang kapatid. Natagpuan niya ito sa ilog na pilit nilulunod ang sarili dahil sa parasito mula sa tubig. Maya-maya sinunggaban ito ng ahas. Hindi niya ito nailigtas at nasaksihan ang pagkamatay nito. Kinabukasan, dumaan sila sa ilog para makarating sa bangka ni Jeff. Sa gitna ng pagtawid, biglang umatake ang mga dambuhalang anaconda sa ilalim ng tubig. Isa sa kanila ang hinatak at brutal na pinatay ng ahas. Sa takot, nagtakbuhan ng iba hanggang sa makarating sila sa bangka. Doon ibinigay ni Jeff ang gamot sa babaeng nalason. Ngunit biglang nagbago ang lahat, inamin ni Jeff na ginamit niya sila bilang pain mula pa lang sa simula. Pinilit sila ni Bal na sumunod habang tinututukan ni Jeff ng baril ang grupo. Ipinilit pa rin ni Jeff na ang plano ay hulihin ang anaconda habang ito ay kumakain. Kaya itinali nila ang 2 tao bilang pain. Ngunit mas lumala pa ang sitwasyon nang aminin ni Bal na hindi talaga sila dadalhin sa Thailand para sa circus, kundi para ibenta ang kanilang mga laman loob. Ngayon, mas mahalaga sa kanya ang anaconda kaysa sa kanila. Samantala, si Jeff ay naging marahas din sa 2 babae na kanyang tinalian. Isa sa kanila ay nagpanggap na nakikisama, nilapitan si Jeff, at palihim na kinuha ang baril nito. Pinaputok niya ito, ngunit hindi umandar dahil hindi niya alam gamitin. Nagalit si Jeff, at muling sumiklab ang tensyon sa bangka. Agad na nabawi ng lalaki ang baril at itinutok ito sa babae. Ngunit bago pa siya makaputok, nakawala silan at inatake si Jeff gamit ang matalim na bubog, sinaksak siya sa tiyan.
Natulak niya si Lan pero sabay namang sumugod ang isa pang babae. Sa gitna ng gulo, naagaw nila ng baril at nag-agawan sila ni Jeff. Isang putok ang bumasag sa tensyon, ngunit walang nakakaalam kung sino ang tinamaan. Sa kabilang dako, ang dalawang ginawang pain ay umiiyak sa takot habang papalapit ang dambuhalang anakonda. Mula sa malayo, pinapanood lang ni Bal ang eksena, inaabangan ang tamang oras para hilahin ang bitag. Ngunit hindi niya napansin na may isa pang anakonda na papalapit mula sa itaas. Bigla itong umatake at tinangay si Bal. Nabitiwan niya ang lubid, dahilan para bumagsak ang lambat at maprotektahan ang dalawang biktima. Sa bangka, muling sumiklab ang laban. Tinangka ni Jeff patayin ang babae, pero napigilan siya nila nang hampasin siya sa ulo gamit ang kahoy. Bumagsak si Jeff at nawalan ng malay. Pinalaya ng mga babae ang kanilang mga kasama, ngunit nagising muli si Jeff at muling humabol hanggang sa biglang dumating ang isang anakonda at tinangay siya. Nagsimulang tumakas ang mga natira, pero isa sa kanila ang hindi na makatayo dahil sa tama ng bala. Maya-maya, binawian ito ng buhay. 3 na lang silang natira at sumakay sa bangka ni Jeff para tumakas sa ilog. Ngunit biglang tinamaan si Xiao ng tranquilizer dart at nawalan ng malay, galing ito kay Jeff na nakaligtas pala at napatay pa ang anakonda. Ngayon, si Jeff ang may hawak ng sitwasyon. Itinali niya ang 3 natira bilang pain, nilagyan ng patalim at dugo ang paligid, at naghanda ng bitag habang hinihintay ang pagdating ng mga anakonda. Isa-isang dumating ang mga ito, naakit sa amoy ng dugo. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng kilos sa gubat. Muling nag-ingay ang mga ibon at unti-unting umatras ang mga anakonda. Tanging isang malaking ahas ang naiwan hanggang sa dumating ang Crimson. Agad nitong pinatay ang kalabang anakonda at ipinakita ang tunay na kapangyarihan nito bilang hari ng gubat. Habang papalapit ang kamatayan sa 3 biktima, sa wakas ay pinakawala ni Jeff ang bitag. Nahuli sandali ang Crimson, ngunit sa sobrang lakas nito, napunit pa rin ang tali at nakawala. Pilit itong hinawakan ni Jeff, ngunit wala siyang laban at naipit siya sa pagitan ng mga puno. Dito na niya napagtanto, siya na ang susunod na biktima. Hinatak siya ng anakonda, binalot, at dinurog hanggang sa tuluyang lamunin ng buhay. Sa tulong ng natitirang lakas, nakawala naman ang 3 survivor mula sa bitag at tumakbo papunta sa ilog. Ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Hinabol sila ni Crimson. Nagtago ang dalawa sa likod ng puno, habang ang isa ay nakulong sa kahoy na kahon. Papalapit na ang halimaw, ngunit naagaw pa ng isa ang pagkakataon para iligtas siya. Tumakbo silang muli pero wala silang takas sa teritoryo ng Crimson. Sa huling pagtatangka, muling umatake ang anakonda. Akala nila tapos na ang lahat hanggang sa biglang naputol ang ulo nito gamit ang bakal na nakapaloob sa bitag ni Jeff. Sa huli, ang sariling trap niya ang naging dahilan ng pagkamatay ng halimaw. Tahimik na natulala ang 3 habang nakaligtas sa imposible. Pagkatapos ng lahat, walang salita, tahimik silang umalis sa gubat. At doon nagwakas ang kanilang bangungot.